Sabi niya, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Okay? It is like the precious ointment poured out on the head that ran down on the beard, even the beard of Aaron, the first high priest, that came down upon the collar and skirts of his garments, consecrating the whole body. Okay? It is like the dew of lofty Mount Hermon, and the dew that comes on the hill of Zion, for there the Lord has commanded the blessings, even life forevermore upon the high and lowly places. Okay po. Now, ito po yung una po na makikita ko natin. From this verse, Psalms 133, okay? Unity produces anointing. Okay? Now, ano ho anointing? Okay? Baka siguro, baka bago yung iba sa inyo, ano po yung word ng anointing dito. Okay. Anointing, okay, for me, my own definition sa anointing is a divine enablement to get the job done. Alam nyo, sa totoo lang po, okay, ako po pa, ang hirap mag-preach sa sementeryo. Bakit? Wala akong mag-iimin doon. I hope wala ako sa sementeryo. Amen. Okay? Ang hirap din mag-preach sa hospital. Kasi mga tao to, mga seryoso. Okay? So, I believe, alam niyo po, sa totoo lang, ito po, I give you ano, okay? Ang taong laging masaya, ang hirap tumanda. Amen? Amen. Oh, praise God. Pero yung lagi nakasimangot, nagkikirami ko ako sa inyo. Dahil hindi ko magtutugma yung edad at saka itsura nyo. Kaya nga po, sa bahay namin, lagi kami masaya. Kaya pinipilit kong tumanda, hirap. Ang hirap tumanda talaga. Bakit po? Kasi masayahin kami. Tingnan mo sa tabi mo, gusto mong matagal tumanda, magsaya ka. Come on. Palapag natin sa Lord. Come on. Isa pa po na nakita ko rito, unity produces commanded blessing. Sabi sa last, for there the Lord commanded the blessings in the life forevermore. Grabe, kapag meron palang pagkakaisa, ang Diyos mismo ang umuutos sa mga pagpapala. Pero mo, ang Diyos mismo inuutos yung pagpapala papunta sa iyo. Amen. Ayos. Amen. Amen. Hindi lang yun. Pati yung pagpapala, lalagpasan ka pa. Nandito ka pa rin, pag-uwi mo sa bahay, ando na. Amen. Bakit? Meron kasi pakikiisa eh. Especially kayo po na mga manggagawa sa church na ito, kapag kayo nakiisa sa pakitain ni Pastora, I tell you, blessings upon blessings will come upon you. Amen. Because unity produces commanded blessing. God would be the one to command the blessings upon the life. Grabe. Sasabihin ng Lord, ibukuman ko na nga yung blessing, bibigyan ko na nga ng building ng mga ito. Wow. Woo! Amen. Yung building ba na, okay, yung building pa na ano, fully air conditioned. Hindi pa ako nagsasalita rito, pinapawisan na ako. Meron kaming current account eh. Meron kami checking accounts. So, pero ako na list ako ng release. Sabi ko magkano kailangan, unang-unang buwan po namin, 93,000 release. May pera ba? Wala. May faith? Meron. Amen. Maganda eh. May faith eh. Release ko na umaga, mamaya hapon nag-meeting mo kami, may tumapay-reflect sa akin. Bishop, sabi niya, naglagay po ako ng pera sa account ng church. 105,000. Yes! Sobra ka sa akin.
Lalo ako tumapa. Nag-release naman po. Praise God, hallelujah. Release ako nag-release. Hindi namin namamalayan, less than 2 million ang aming pong nagastos. Wala na po yung pera, pero may faith. Pag meron kang faith, yung wala, nakakaroon. Amen? Amen? So God commanded the blessing. Okay po. Another instances, dito po sa Acts chapter 2, verse 1 to 4, hindi na po natin babasahin yan. Pero ito po nangyari, okay? Di ba? When the day of Pentecost was fully come, they were all assembled together in one place. There again, we see the unity. Nagkaroon po ng pagkakaisa. At dahil po sa pagkakaisa po nila, bumaba ang Holy Spirit at sila po ay napuspos ng banal na Espiritu. Dito po nagsimula ang ministry ng church. Because of unity, the Holy Spirit descended upon every believer. And every one of them were baptized in the Holy Ghost. Kaya ang pagkakaisa, nag-i-invite ng Holy Ghost. Amen? Ang pagkakaisa, nagpupuspos ng Holy Ghost. Yes. Napuspos sila. Lahat ng mga nandun sa upper room. That's why unity produces baptism of the Holy Spirit. And then in verse 42 to 47, okay, unity produces power, signs, and wonders. Kaya sa kanilang pagkakaisa po, grabe, sabi ng Biblia, and signs and wonders were done by the apostles. Kaya pagkakaisa pala, nagpuproduce pala ito ng kapangyarihan, ng signs, mga himala. Yung hindi natin nakikita, makikita natin, pero Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Hindi po tayo dapat natatakot. Katulad po ng, okay, ang sinabi ng ating kapatigan testify, wow, grabe. Sa pangalan ni Jesus, wala akong pwedeng pupuntra dyan. Wala akong pwedeng haharang dyan. Sapagkat ang pangalan ni Jesus, ang pinakapangalan. Lahat ng pangalan. Amen. Ilasay ko na po itong nadumata. Grabe. Nag-crusade nga kami noon sa bayan. Grabe. Meron pa akong tinanong na nanay. Sabi ko, ano sakit po nanay? Masakit po ulo ko eh. Ano pa? Masakit po yung mata ko. Ano pa? Masakit po liig ko. Ano pa? Masakit po puso ko. Sabi ko natin, ipababa. Ano pa? Masakit tiyan ko. Parang may arthritis ako. May rheuma ako. Sabi ko, hindi ko na ma-memorize ito lahat. Sabi ko. Ang naisip ko na naman, yung parang sa sakyan, kailangan umutol. Grabe, sakit ko. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, sabi ko, be overhauled. Wow. Mula ulo ka talampakan, gumaling ka, overhaul ka. Pagkatapos sa pumus na yung sakit ng ulo mo, wala na po. Yung sakit ng mata mo, wala na rin po. Yung leg mo, wala na po. Wala na, overhaul. Sa pangalan ni Jesus na overhaul. Hindi lang yun, sabi na Biblia, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Alam niyo po ba? Yes. Ang dami ko na po inilay hands na may sakit. May sakit na baboy, may sakit sa kambing, may sakit na baka. Gumaling lahat yun. Hallelujah. Nag-crusade kami noon sa Malasiki, yung amplifier ko may sakit. Nilihans ko rin. Gumaling, praise God. Mag-amplifier. Kaya talaga ang pangalan ng Diyos, ano? Lahat na papagaling. Amen. Pagkamana, sabi nyo, Pastor, meron akong sakit ng bursitis, pwede ba? Ang kailangan ng giving. Amen. Hindi na kailangan ng layobans yan. Giving na yan. Amen. Wala kasi lagi yung aking pera eh. May bursitis ako. Sakit na bursitis. Nawawala lagi laman. Ang kailangan ng giving. Amen. Hindi kailangan ng praying dyan. Giving ang kailangan. Yes. Okay? Not only that, unity produces that provides all the needs and nothing lack. Dahil po sa kanilang pagkakaisa, grabe, lahat ng pangangailangan natugunan. At walang maski isang kulang. Okay, sabi ko, Panginoon, ito pa rin nagagawa ng unity, ano? Kasi, dahil sa unity po, nagkaroon sila one heart, one soul, wala nang nagsasabi na yung kanila ay sa Kanya. Dito na po yung kanila pong declaration. Sabi niya, what is mine is yours. Yes. Ano sa akin? Sa iyo pa rin.
Nakakalungkot. Ano? Dahil wala nga vision, wala nga unity sa body, kuminsan. Ganito po yung iba. What's yours? Is mine. Maganda ko po yun. What is mine? Is mine. What is yours? Is still mine. Maganda ko. Yun namang, what is mine? Is mine. What is yours? Is yours. I don't care. Walang pakialam yun. Pero yung what's mine is yours. Yun ang totoong anak ng Diyos. Amen. 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 Yun ang may spirit ng unity sa kanyang puso. Bakit? Sapagkat nakita niya na yung pag-aari niya, hindi niya lang pag-aari. Pag-aari pa rin ang kapatid. Amen. Sabi ko, Panginoon, parang ang layo-layo na namin sa first church. May kanya-kanya system na naman. Bumalik na naman yung kanya-kanya system. Okay? Pero kapag bumalik ang pagkakaisa, ito ho ang mangyayari. Okay? Now, in Acts chapter 4, verses 24, okay, and then 31 to 35, ito rin po ang nangyari, okay? Unity produces refilling of the Holy Spirit. Alam niyo po ba na yung Acts chapter 2, napuspos po sila. Yung Acts chapter 4, na-refill sila ulit. Hindi sapat na minsan lang tayo mapuspos ng Espiritu ng Diyos. Kailangan mapupuspos ka lagi. Amen. Okay? Sino dito minsan uminom? Ngayon hindi ka na umiinom. Amen. Ha? Minsan ka lang uminom sa buhay mo. Ay, Hindi ka na umiinom. akala ko alam. Sino po? Wala. Hindi mala. Kasi buhay pa pa. Dito ka alam. Hindi po eh. Tubig Pagkatapos pala. ng uminom, may iinom ka ulit. Tama po? Kailangan na ma-refill ka ulit. Bakit? Kasi mamamatay ka pag hindi ka na-refill ng tubig. Because man will only live without water for 4 days. 4 na araw na walang tubig, mabubuhay ka. Pag lumagpas yan, patay ka na. Dehydration ka na, kapatid. Okay? Not only that, unity produces freedom and boldness and courage. Nagkaroon po ng kalayaan po sa pagkakaisa nila, nagkaroon po ng katapangan, nagkaroon po ng courage sa pangangaral ng gospel. And then lastly, okay, ang pinaka-last po, nagkaroon po sila ng pagkakaisa sa puso at sa kaluluwa, at katulad na nangyari sa una, lahat ng pangangailangan po ay natutunan. Okay po, ngayon, pupunta na po tayo sa part 2. Ibig sabihin, malapit na ako. Malapit na akong matapos, ano po? Okay? Malapit na akong mahukaw. Ito po. Magibukas na po. Malapit na lang akong katapusan pa eh. 2 beses po ako nag-preach po sa church natin, 2 service ng Malaw. Bukas na naman, 2 naman nakakasali ko, umaga at sa kahapon. Pambira, hinahapon talaga ako. And then bukas ng tanghali ay Martes, lanayas na po kami. Papuntahan na po kami ng Negros. Okay. Ito po, our God-given mission is the Great Commission. Okay. Yes. Sabihin natin, our God-given mission Our God-given mission is the Great Commission. is the Great Commission. Ano po yung Great Commission, okay? Wala mo kayo pa, ano? Yan yung Matthew 28, okay, verse 18 to 20 po, 18 to 20. Okay, kasi amplified version pa dito, mahaba. Tingnan natin dito, okay? Now, okay po. Siguro po, lahat tayo, sabay-sabay na basahin po ito, okay? Ready? 1, 2, 3, ready, read. And Jesus came and spake unto them, saying, all power is given to me in heaven and earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Okay po, dito po, after the resurrection, when Jesus Christ was resurrected, sabi niya, all power, yung word niya ng power, sa Greek word is exousia, okay? Which means delegated power and authority. Okay po, lahat daw ng delegated na authority, okay, at kapangyarihan ng langit at ang lupa ibinigay sa niya.
Pagkatapos sabi niya, go ye therefore, okay, and teach all nations or make disciples. Okay? Make disciples, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things whatsoever commanded you, and lo, I'm with you always, even until the end. Ito po yung Great Commission. Go, win the lost, and make disciples. Ito po, Great Commission. Bumayo daw tayo upang hikayatin natin ang tao, dalhin natin sila sa Panginoon, at pagkatapos, gawin silang alagad. Amen. Now, alam niyo po, winning souls, din niyo po, okay? Yung nag-testify kanina. Brad, ano pangalan mo, Brad? Dennis. Dennis, Dennis. okay. Si Sir Dennis, hindi po siya basta dumalo ng church na wala naganyayan, tama? Opo. Okay. Ibig sabihin, winning souls must be intentional. Sabi natin intentional. Wala nang energy, alas 3 pa na. Sabi natin intentional. Intentional. Ano, humihina ng mga kabataan yan po. Kabataan ba kayo talaga? Okay. Ulitin natin. Intentional. Yung kabataan na. Hallelujah. Dapat hindi nawawala energy nyo. Okay? Winning must be intentional. Wala ko dito na natulog pagkagising. Born again man. Wala ko ganon. Okay naman, naglalagad ka ganyan. Bigla kang sinalubong ni Angel Michael. The Archangel Michael. And then, na-born again. Wala ko doon. Tama po. In fact, lahat tayo dito ngayon ay biktima ng mga makikultingit na nag-invite sa atin daan. Amen. Hindi ka pinigilan. Maski sabihin mo, ayoko, hindi ka pinigilan. Salamat sa Diyos, makulit sila. Ngayon, katulad na natin sila makulit din, di ba? Amen! Amen. Amen! Winning must be intentional. Tingnan niyo po, in John chapter 4, in verse 4, makikita niya, John chapter 4, verse 4, tingnan natin, okay? Tawag din niya. Ano sabi niyan? Yan po, John chapter 4, verse 4. Si Jesus Christ, papunta po sila ng ibang lugar. Ito po, and He must needs go through Samaria. Tingnan niyo po, ano po yung word dyan na nagsasabi na intentional? Must. He must. Okay? Alam ni Jesus na sa isang balon, makakatagpo siya ng isang babae na makasalanan. Pero, hindi niya tinignan na makasalanan. Ang nakita niya, potential. Amen. Amen. Kasi kung isa, kung tingin natin, mga tao, yan, makasalanan yan. Ito to, misleading. Ito to, misleading. Kaya, ay, kasi delikado yan. Ay, kasi giro yan. Hindi po pwede. Alam niyo po, lahat ng tao, tingin ng Panginoon. Wala nga siyang pakiyak kung marami ikukunti. In fact, isa lang ito eh. But Jesus saw the potential of the woman. Kaya nung nagkaroon po ng conversation, di ba? Ang maganda sila pag nagpagpon eh. Bakit kanya? Pumupunta siya doon sa pangangailangan eh. Kaya sabi niya, kasi nagsasalok siya ng tubig. Kaya sabi niya, pwede pa ino. Kung minsan, kasobra natin ba, yung init sa Panginoon. Alam mo ba, pag hindi ka nagsisi, pupunta ka sa impyerno. Agad, natakot kayo. Saka ko dito, pinagagalitan mo na, di ba? Hindi mo, si Jesus natin, tubig, ay na tubig. Ay, hindi pwede, kasi Samaritan na ako eh, ikaw Diyo eh. Kasi hindi tayo magkapatid eh, magkaaway tayo eh. Hanggang sa nagkaroon po ng progression yung usapan, hanggang sa sabi niya, okay, alam mo, yung tubig na iinumin mo dito, kaya kasalok ng salok kasi nauhaw ka lagi. Pero alam mo, yung ibibigay ko sa iyo na tubig, hindi ka na mauhaw ka lang. Oh, Amen. ang pinira ka. Patay na nga si Hamon ng aming ninuno na dito sila nabuhay. Saan mo makukuha yan? Na-interested? Saan mo makukuha?
Sabi niya, lahat ng ibibigay ko, lahat ng iinom sa ating ibibigay na tubig. Sabi niya, hindi lang siya mauhaw, kundi magkano ito ay tuloy-tuloy hanggang sa buhay na walang hanggan. Sabi, gusto ko yan! Sabi niya, tawagin mo yung asawa mo. Wala po akong asawa na sinungaling ano to. Pero totoo naman talaga. Oo, totoo yung sinabi mo. Kasi 5 na asawa pang amin yung porno ngayon, pero hindi kayo kasal. Puro sakal. Puro kontak, walang kontra. Yung people, ha? Amen. Kung meron magaling ano sa inyo, hoy, contract muna ha, bago kontak. Amen. Kasal muna, bago sakal. Sinasakal ka na, wala pang kasal. Okay? So, totoo yan, grabe na, what happened? Sabi niya, iniwan niya yung kanyang water pa sa amin ng Biblia. She went to the city. Na itong taong ito sa totoo lang, walang saan tapa. Alam niyo, kasi he was downcast eh. Pakasalanan to eh. Hindi na nakakahagupilo sa tao. Kaya nga, alas 12 ng tapat. Ng tanghaling tapat, mingi. Bakit wala ng tao eh? Pero tingnan niyo, nagkaroon siya ng paghihirang tapat. Sabi niya, meron akong nakilala na tao. Siguro ito na yung bisyas. Amen. Sabi niya, come on, let's go and meet him. Sabi ng Biblia, nung nakita nila si Lord, sabi niya, ngayon, hindi lang kami naniniwala sa sinabi. Dahil sinabi mo, kundi naniniwala kami kasi kami mismo narinig na namin siya. Amen. Tingnan niyo po, isang babae lamang ang nauwi ni Lord. Pero itong babae ito, halos buong syudad ng dagupan nauwi niya. Amen. 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 Grabe. Mga young people, baka yung mga susunod na madadala nyo sa Lord, yan ang magdadala ng isang buong barangay dito sa Lord. Amen! Hallelujah! Buti na lang nadala ako sa Lord. Kasi ngayon, tinadala ko akong manawag sa Panginoon. Amen. Amen! Amen. Nagpapasalamat ako sa taong ginamit ng Lord. Amen. Hindi niya alam kung gaano kalaki yung potential ko pala. At hindi lang ako manawag. Hallelujah! Ang dumadalo ng church ngayon, focus pa sa mga na-plan na namin, ang dumadalo ngayon sa manawag, okay, mga Dan, San Jacinto, Papandan, Ordaneta, Usulupio, Lawa. Okay, may 6 na taon na umatin sa amin. Amen. At hindi ko magtatagal, tatayo sa manawag ang pinakamalaking simbahan sa buong mundo. Amen. Kung hindi kayo naniniwala, wala akong pakialam. Basta ako, nananampalataya ako ng mangyayari ito. Sa Bukawi, 55,000 na ang seating capacity. Ang ipapatay namin sa Manawag, 70,000. Para wala nang lalagpas doon, ako nilalagpas pa. Alam niyo ba, ang word ng Manawag, prophetic po yan, nagtatawag. Matagal na hong nagtatawag ang patay na Diyos doon. Panahon na para sa buhay na Diyos. Nagtatawag. Amen. Hallelujah! Amen. Oo. Invited kayo sa groundbreaking. Invited ko kayo. Okay? Sabihin ko po sa inyo kung tatay, Pastor Ray. Para kayo pupunta doon. Maraming mamamatay na baka. Okay? So, dito po makikita po natin. Now, in John chapter 15, verse 16, John 15, 16, sabi ko dito, you have not chosen me, but I have chosen you. Okay? Pinili you, but I have chosen you and ordained you that you should what? You should what? Go. Hindi niya sinabi you should sing. Yung iba, akala ko nila, meron silang sitting ministry. Okay? Every Sunday, they sit. They don't go. Hindi ho. Sabi ng Biblia, they should go and what? And bring forth fruit. And that your fruit should remain. So, hindi pa sapat na naghihikayat tayo. Kailangan na natin. Paano makapiliho yun? Kailangan gawin silang alaga. Amen. Kaya nga po, may proseso ho. Yung po mga nakapag-encounter na hindi pa tapos yun. Marami pa tayong mga prosesong dadaanan. Tama po? Kung kayo ay magiging certified, kagalang-galang na manggagawa ng Diyos. Kasi you're equipped by training. Okay? Kasabi niya,
Your fruit should remain that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He will give it to you. Okay? Alam niyo po, marami akong nag-claim dyan, oh. Wow! Ano ba ang aking inin, sama, sa pangalan ni Jesus, ibibigay niya. Bago ko yung pangako, may command. Opo. Diba? Amen. Lagi tayong pan eh. Ang gusto natin pangako, ayaw natin utos. Ano utos? Humayo. Sabihin mo, humayo. Mayo. Pero mo, inutusan ka na ng Lord na humayo. Tapos sabi pa, kausapin mo yung aking classmate. Kausapin mo po. Sabi ng Lord, pinahahayo nga kita. Ako naman pinahahayo mo. Ano ba yan? Sinabi na humayo ka, pinahahayo mo naman ng Lord. Yung iba naman, Lord, magsalita ka sa akin. Lord, magsalita ka sa akin. Nagsalita na nga siya. Sinulat pa nga eh, para hindi mo makalimutan eh. Ano po yun? Humayo ka, go! And what? Go and bear great fruit. Fruit. Para magdala ng bunga. Itong bunga nito, bunga ng mga kaluluwa. Tingnan niyo po. Okay? Sir Dennis, sino nagdala sa iyo? Si Nika po. Nika. Si Nika. Nika. Ikaw ang salary, Nika ha? Okay, tingnan niyo po. Dahil kay Nika, nadala si Sir Dennis. Hindi nyo na alam ang potential ng tao ito. Nakikita ko ang potential niya eh. Wow. Kasi yung testimony na lang niya, alam niyo, pag meron kang ganyang mga testimonies, ibig sabihin talaga, gagamitin ka talaga ng Lord na hindi basta-basta. Wow. Talentado pa to, talentado. Dati talentado. Kaya talentado. Gagamitin talaga ng Panginoon ito. Tingnan niyo, kung hindi hinikayat hinika, wala siyang bunga. Tingnan niyo, nagbunga siya, nananatili yung kanyang bunga at lalong nagbubunga. Amen. Salamat sa Panginoon sa mga taong nagpagamit para tayo madala. Kapatid, panahon mo na rin para magdala. Amen. Parang tatalaw-tatako yun natin kung mag-iit. Ulitin ko po, panahon na para magdala. Amen. Tinig po, okay? Ilan tayo dito ngayon? Magdala ka lang, tag-iisa, bawat buwan. Tumudobli kayo every month. Ibig sabihin, hindi magtatagal, doon na po kayo sa People's Astrodome. Amen? Amen. Kaya yung monthly, doble kayo. December, doon na kayo kasi wala na ho pwedeng mag-accommodate sa inyo maliban ang People's Astrodome. Posible ho ba yan? Amen. Mahinainin natin, kaya kung posible eh. Posible ba yan? Yes! Kasama mo yung people. Mga yan, grabe. Nasa sa inyo lahat ang energy. Tama? Nasa sa inyo lahat ang oras, ang panahon. Nasa sa inyo ang lakas. Although walang pera. Kaya po ng mga professionals, bigyan nyo ng pera mga people. Para mas marami tayong mahihintay. Oo, totoo yan. Grabe po. Kaya kapag ang pastor kasama yung people, pagkatapos na ng practice, pastor, saan tayo nakain? Hindi pa kami sa pastor. Pero pag ang kasama, businessman, young pro, pastor, saan mo gusto kumain? Wow. Amen? Hallelujah. Kaya nga po, mga young pro ha, ang trabaho nyo ngayon, hindi lang kayo hahayo, kundi Bye. magpapahayo kayo sa pamamagitan ng pagbubunod parang si Fernando po. Amen. Kasi mga kabataan, grabe yan. Sa amin talaga, grabe mga kabataan namin, walang sawa. Sabi ko sa kanila, grabe, para naalala ko, kabataan pa ako eh. Walang sawa, isa pagpupuyat, grabe. Pero problema, walang pera. Walang gas. Kaya sabi ko sa mga young pro, sabi ko sa mga miyembro ko natin na may mga pera, sabi ko, tingnan nyo ng pera mga ito, tingnan nyo, mas maraming magagawa sila. Okay? So mga young, sinabi ko na, narin ka naman ate at mga kuya niyo. Okay? Kaya bulong-bulong na ng konti, bulong-bulong na konti. Kuya, wala ka masahe. Okay? Pwede ba dagdagan po para may bigyan. Amen. Amen. Unity nga eh, pagkakaisa nga eh. Amen. Okay? Kasi may mga tayo talaga na hindi ka makakahayo, pero meron kang pagpapahayo. O, tingnan na lang muna gawin mo. Amen? Amen. Mga young people,
kaya nyo yung isa kada buwan. Amen. Ay, ano nyo, sa totoo lang po, katamaran na ho yan, yung isa lang kada buwan. Now, ako yung people, I tell you, grabe po, meron po isa kayo na one, isa po ako ngayon na network, in my one of my 12, purihin ang Diyos. Kanina umaga po, ang dinala ulit na bago, 60 po. Sa first service namin, ang dinala na bago, 16. Na baguhan. Nung second service namin, 30, 90 po ang dinala. Grabe. Pati ko, Brad, ang ginagawa mo, nililista ko po bishop ng ano, kasi wala ko iba eh. Grabe, may listahan, talagang, ito maganda, nililista talaga, sinisigurado nila eh, kasi bago ang Sunday, Sabado, sigurado na nila kung sino yung pupunta sa church. Kasi ang sinabi ko eh. Kaya ngayon, isa lang sa aking pong network, isa lang sa aking 12, meron po siyang umaabot na more or less 400 na katao. Isang tao lang yun ha, isang tao lang. Hindi na magkakasya sa isang service. Bakit po? Napuruan na po kasi na bumayo. Naalaman nila na intentional. Hindi lang yun, nakita nila ang halaga ng bawat kaluluwa. Kung kayo, alam niyo ba na bawat kaluluwa ay mas mahalaga pa sa buong kayamanan ng mundong ito? Amen. Kasi natin po, makakapag-wing ka ng isa, madadala mo sa Panginoon, mas mayaman ka pa kay Bill Gates. Amen. Amen. Mas mayaman ka pa sa pinakamayaman na sultan sa Brunei. O pinakamayaman sa Dubai. Bakit po? Sabi ng Biblia, what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his soul? Yes. How can a man exchange his soul? Yes. Why? Because one soul is much valuable and precious than the whole riches of the whole world. Wow. Amen. Bro, kaya kahalaga ang kaluluwa. Minsan, no? Grabe. Nagkaroon po ako ng kapahayagan. Ito po ang kapahayagan. Okay? Through the man of God. Napusan po ako. Sabi niya, Jesus did not came here to give us value. He came here to show us our value. Hindi ko po, hindi daw pumunta rito sa Jesus para bigyan kayo ng value or halaga. Pumunta siya rito para ipakita sa atin kung gaano tayo kahalaga. Hindi niyo po, 1 Peter 1:18 sabi ito, we're not redeemed by silver and gold. Ibig sabihin, hindi ginto ang katapat mo. Amen. Kasi kung ginto ang katapat mo, ginto ang pinagtubos ng Diyos sa iyo. Kung pilat ang katapat natin, kung diamante ang katapat natin, diamante ang pangtubos ang natin. Hindi. We're not redeemed by silver and gold, but we're redeemed by the blood of the Lamb. Amen. Wow! Ikaw at ako ay kasing halaga pala ng anak ng kataas-tasang Diyos. Walang iba kundi sa Jesus. We have the same value of the Lord. Why? Because He took His own blood for you to believe. Ang katapat mo, anak ng Diyos. Okay. Amen. Nakita ko ito, grabe. Nagmula noon, hindi ko na minaliit ang aking sarili, hindi ko minaliit ang bawat isa. Kasi ang halaga mo, kasi ang halaga ng bugtong na anak ng Diyos. Wow. Wow. Amen. Ay katabi mo, napakahalaga yan, very precious. Amen. Amen. Huwag mong maliliitin yan, napakahalaga yung katabi mo, kapatid. Kasi ang halaga ng dugo ng anak ng Diyos. That's why it took the blood of the Son of God now. Kasi ganito po eh, sometimes, ang hirap maghikayat. Bakit po? Kasi hindi mo alam ang value. At hindi mo alam ang dahilan bakit tayo niligin ng Lord. You know, it's easy to do the why, understand the why, if we understand the why. Why we're doing this. Tandaan po ninyo, sa bawat tintig ng puso ng Diyos, kaluluwa ang sinisigaw. Kung marinig ang unang natin ang bawat tintig ng puso ng Diyos, sinasabi niya, kaluluwa, kaluluwa, kaluluwa. Sa bawat tintig ng puso ng Diyos, kaluluwa ang sinisigaw niya. Alam niyo po ba? Kung gusto natin mapasaya ang Diyos, bring one soul to the Lord, and you will bring a party in heaven. Yes, amen. Sagot po yan, no? Okay? Luke chapter 15. Una yung Lord's sheet, di po ba? Nawala yung isa,
iniwan yung 99, pinuntahan yung nakaisa sa gubat, katapos, nung natagpuan, nilagay niya sa kanyang balikat, tinawag ang mga kaibigan, sabi, come, let's rejoice, because yung isa ko na, nawawalan tupa natagpuan ko. Verse 7, in the same manner, there was a joy in the presence of God over one sinner that come to repentance. You want to throw a party in heaven? Bring one soul. Amen. Gusto mong magsaya ang kalagitan? Magdala ng kaluluwa. Amen. Kasi yan ang kinasisiya ng kalagitan. Amen. Yung pong low silver coin. Di ba? Nawala yung isa. Alam nyo, kapag nawala ang isa doon at dumating yung husband, it means divorce. So sabi ng Biblia, hinalugkok buong kabahayan at nung nakita, tinawag ang lahat ng kanyang mga kaibigan, sabi niya, magdiwang tayo kasi yung aking nawawala na coin, natagpuan ko na. Verse 10, in the same manner, there was a joy over the presence of the angels of God that one sinner has come to repentance. Alam niyo, kung titignan ninyo, okay, ilagay mo sa verse 1. John, Luke 15 verse 10. Yung natin, verse 15. Okay, Luke 15 verse 10. Okay po. Hallelujah. Nainitan ho kayo? Masyado ho ako. Eh, kaya, these days lang, kung masyado ako kasi nagsasalita na ako, nakatayo pa ako. Okay? Likewise, I say that there is a joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent. Tingnan niyo po, meron bang sinabi dyan na ang Diyos nagagalak? Wala po, ano po? Wala. Ang sinabi, nagagalak ng mga anghel. Ano po? Pero ito sabihin ko sa inyo, walang karapatang magalak ang anghel pag ang Diyos hindi nagagalak. Amen. Like for example, ako ang hari ngayon, ako ang hari. Pero yun, nalulungkot ako, nagagalak kayo, insulto yun. Tama? Ang kaharian, magsasaya lang yan pag masaya ang hari. Pag Amen. malungkot ang hari, lahat malungkot yan. Hindi pwede. Kasi pag malungkot ako, nagsasaya ka, pupuputan kita ng ulo. Amen. Wala kang karapatang magsaya, hindi ako masaya. Sa langit, walang karapatang magsaya ang mga anghel kapag ang Diyos hindi masaya. Kaya maski hindi binanggit dyan, ang Diyos masaya. Masayang-masaya ang Diyos yan. Bakit po? Nagsasaya ang mga anghel. Amen. Over one sinner that come to repentance. Isa lang na kaluluwa, tuwa-tuwa na langit. Alam niyo po, yung last, the parable of the prodigal son. Ito maganda. Ito maganda. Tingnan niyo po. Kasi lahat ng yan, ipinipicture mo ang kalangitan. Merong isang mayaman tao, dalawang anak, bunso at saka yung panganay, yung bunso, sabi niya, asawa na ako nito. Pwede ba dahil, kunin ko naman ako. Alam niyo, hindi pwedeng kunin ang mana pag buhay pa, nagpapamana. Tama? Parang sinasabi ng bunso ka na, dahil para sa iyo, para sa akin, patay ka na. Here is my inheritance. So, hindi ka. Kasi alam niyo po, that's the picture of the Father. Whatever you want, God will never, hindi ka pakikilaman. Okay? He's a gentle God. He's a generous God. So, inayaan niya. Ano nangyari? Nagpakalayo-layo. Kung halimbawa galing sa Batanes, sinunod ako sa Tawid-Tawid. Para hindi na talaga masundan. Pagdating doon, sabi ng Biblia, inubos ang kayamanan sa hindi maganda na pamumuhay. Hanggang wala na po. Hanggang sa sapuan, pumasok na katulong, nagpapakain ng baboy. Alam niyo po, yung babamitin mo lang ang baboy sa harap ng mga Hudyo, isa po itong insulto. So, nung tinikwento ng Panginoon to, grabe talaga. Yak! Kumakalang siguro mga kasi marinig lang nila yung baboy. Ay, grabe mo yan. Sumpa sa kanila kasi yan. Eh, napunta hanggang sa, buti na lang, sabi ng Biblia, bumalik ang kanyang isip. Ito na po. Pagbalik ng kanyang isip, dati sa kanya, Father, give me. Pagbalik ng isip niya, sabi niya, babalik ako sa aking ama. And I will say, Father, make me. Kanina, give me. Ngayon sabi niya, Lord, Father, make me one of your hired servants. Sabi ko ng Biblia, napakalayo pa lang. Napakalayo pa yung kanyang anak, natanong na ng ama. Bakit po? Kasi yung ama, nung lumayas sa kanyang anak, in-expect niya na any day, babalik ang kanyang anak. Amen. Alam niyo ba ang Diyos ngayon, nakatanaw sa langit?
Baka ngayong araw na ito, papalik yung aking anak. Gagamitin ngayon si Dennis. Please, akong anak, gagamitin si Dennis, gagamitin si lahat mga anak, gagamitin tayo, gagamitin tayo ng Panginoon. Hihingay ng Panginoon, nababalik ng kanyang mga anak through us. Ang Diyos naghihintay ng pagbabalik ng lahat ng kanyang mga anak. Amen. Ikaw at ako ang hinihintay ng Lord para sa Diyos. Amen ko ba? Okay. Parang ipalagpag yun, parang ayaw nyo na. Para sinasabi nyo na ito ititigil ko na. Malapit na po. Malapit na. Okay po. Dito sa John chapter 4, verse 34 to 36. John chapter 4, 34 to 36. Sige po, pagkasahin na lang po natin dito. Malapit na po ako matapos. Okay? John 4, 34, 36. Tingnan niyo po, sabi ko ni Jesus dito, my meat or my food is to do the will of Him that sent me. Sabi niya, okay? And to finish His work. Say not yet, sabi niya, there are yet 4 months. Dito po nagiging problema eh. Kaya hindi tayo nakakapag-hikayat kasi sinasabi natin, ay mga tao, yan, sarado, kantado, nakakadina, na wala pa susi. Paano mo mawiwin talaga pag gano'n ang pananaw mo? Tagamanawag po kami. Tagamanawag po ako. Pero ang tingin ko sa mga tagamanawag, nakakanta ng anihin. Yung iba kasi ang tingin, nakakanta, nakasarado, nakakatena, wala pa ang susi sa dagat. Iba kasi mo maano yun, wala. Hindi mo nga maalala mo kung nasaan nahulog sa dagat eh. Pero sa amin po, iba ang paningin ko. Ang kaluluwa, nakahanda ng anihin. Ano sabi niya dito? Huwag mo sasabihin. Meron pang 4 na buwan. And then come and heart, behold, I say to you, lift up your eyes. We have to have, I pray today, that God will give us a vision for the harvest. Amen? Amen. Lift up your eyes. Why? And look to the fields, for they're already white, ready to harvest. And he that reapeth, receiveth wages. Ito po maganda. Tignan niyo po, sino gusto pagpapala sa Panginoon? Amen. Ito po. Parang ganito, ang national, meron siyang tinatawag na national budget. Ano po? Meron din national project. Ano po? Kapag ang global, katulad ng Dagupan City, ay merong project in line doon po sa project ng national, meron pong access ng Dagupan City sa national budget. Tama po? Tama? Okay. Ito po. Meron po tayong tinatawag na Heavenly Project. What's that? Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save that which was lost. That's the heavenly project, souls. Okay? Now, kapag yun ang pre-logic natin, ito, makapili ko kayo, blessings will come upon you and chase you down. Yes. Habulin. Ang sino man nag-aani, sabi dito, ay pinabayaran. He who reaps receives wages, and gather fruit unto life eternal, that both he that sow it and he that reap it may rejoice together. Kaya nakita ko po, ang pagpapala pala na sa pagsunod, sa paghahayo at pagbiwin ng kaluluwa. Young people, it doesn't matter how young you are, God can make you an instant millionaire. Yes. Amen. Amen. Alam niyo, confession po ng mga youth natin sa Manawag, sila po ang mga kabataan, ang mga milyonaryo sa Manawag. Bakit? Kasi inuuna ang kaluluwa. God can use you, God can make you a millionaire in an instant. Paano mangyari yun? Hindi mo pa isipin, kaya gawin ng Diyos yan. Amen. Right? Because to God, all things are possible. And all things are possible to those who believe. Nakalagay mo yan, okay? So our God-given mission is to win the lost and make them disciples. So winning must be intentional. And discipleship must be intentional. Ano yung discipleship? Bakit po kailangan? What's discipleship is all about? Discipleship, diba? Discipleship is putting human back in order. Amen. Ang ibig sabihin ng discipleship pala, ibabalik natin ang mga tao sa ayos. Bakit po? Kasi maraming tao wala sa ayos. Tingnan niyo po, hindi na po inutusan sa New Testament na humayo at magpakarami kasi marami ng tao. Kaya lang, wala sa ayos. Kaya ang utos ng Panginoon, go into all the world and make disciples. Bakit ito sinasabi na, humayo kayo, ayusin yung mga tao. How can it be possible? By making them disciples.
Amen. At kung minsan nakakalutod po ang Diyos. Ang discipleship is a process of praying. Kailangan tayo dumaan sa proseso. Pag hindi ka dumaan sa proseso, hindi ka mahuhubog. Pero pag ikaw dumaan sa proseso, mahuhubog ka, magagamit ka. Young people, alam niyo, ganyan nakikita ko sa inyo, your own potentials. Kayo po ang gagamitin sa inyong family, sa inyong mga purok, sa inyong mga barangay. At mamaya, pagkakaroon po dito ng libo-libong kaluluwa na kayo ho ang magdala. Amen. Amen. Total yan. I see a potential of whatever because I was once a young people like you. Kung ako po na isang kabataan na ngayon nakapagdala ng libo-libo sa Panginoon, I can see in you like myself. Nakikita ko sarili ko sa inyo na mapagdadala rin kayo ng marami.